Dito tayo kay Attorney Cristina Conte. Nako. Oo. May kinasal si LM, si Amy Baba, November pinanganak, sabi ni Ma'am Beth M. Oo, nalistahan nasa listahan si F.M. Marcos Senior at time lumandi kasi si nasa lisihan pala. Ay, nako, sigilan niyo ako mga kababayan. So ito mga kababayan, dito tayo kay Attorney Cristina Conte. Siyempre isulat ko muna kasi baka malito ako, di ba? Attorney Cristina Conte at kay Digong at Kaufman. Ano nga ba ito mga kababayan, yung kay Attorney Cristina Conte, kay Digong at kay Kaufman? So ito po siya. Ito po ay Facebook post po ng ito, palitan ko lang ha mga kababayan. Facebook post po ito. Ano nga ba? Ayan ito, ayan. Ito po 'yon mga kababayan. Nakita nyo po nakangiti si Attorney Cristina Conte. Ano nga po ba ang sabi? Ito po post po ito ng TV5 mga kababayan. Ang pangit naman ni Mayor compare kay Ferdinand Marcos. Hayaan nyo na yan, ma'am, sir. So, kung nakita nyo dyan, mga kababayan, Ma'am Katis Journey Hilo po, bakit yung ngiti ni Cristina Conte, ni Attorney Cristina Conte, mga kababayan, ay halos aabot na sa tenga yung, alam yung ganon? Yung ganon. Bakit nakakiti? Ganon, no? Bakit kaya? Parang ngiting tagumpay, no? Parang, huwag ka nang mag-assume, Digong. Hindi ka na makalaya. Mamayayat ka dyan. Kita yung ngiti ni Tony Cristina. Diyos ko. Tony, yung nakaganon, Diyos mio, Marimar. Pari-parihas na abogado silang tatlo pero dati sa utak makikita mo yung smart one. Di ba? So ito mga kababayan, yung nandyan po sa screen natin, yan, si Attorney Cristina Conte po yan, isang assistant to counsel, International Criminal Court, no? Siya po ay assistant counsel ng ICC. So ngayon, ito ang nasa ad sa News 5. Reaction versus Duterte interim release petition. Yan pala ang reaction ni Attorney Cristina Conte laban sa interim release ni Digong na meron daw isang bansa na hindi pinangalanan na handang tumanggap. Tapos yung ngiti, ganon. Bakit nakangiti? Dapat ganun. Bakit nakaganon? Di ba? Half-plate of UST Hilo po. Nakaganon na. Cute. Cute. Ganon. Di ba? Ang cute ni attorney. Bakit? Ang sabi dito, reaction versus Duterte interim release petition. Ikinagulat ni International Criminal Court or ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte, ang petisyon for interim release ng kampo ni former President Rodrigo Duterte. Kakausapin daw niya ang panig ng mga biktima, lalo na ba't nabasa niya sa petisyon na hindi na raw kontra ang prosecution sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. So ngayon, mga kababayan, according dito kay Attorney Cristina Conte, para naman akong binuhusan ng malamig na water. Para daw siyang binuhusan ng malamig na water. Bakit kaya? Pero nakangiti. Yung parang, ay! Yung ganun, no? Ang lamig. Diba? Nagets nyo ba mga kababayan? Nung nalaman niya itong interim release, napapaboran daw ng ICC at makalaya daw si Digong pansamantala sa isang bansa na hindi pinangalanan at handang tumanggap kay Digong, ang reaksyon ni Attorney Cristina Conte, ay, ang lamig. Bakit kaya ganun ang ngiti?
Ay, ang lamig. Ay, bakit ganon? Para daw siyang binuhusan ng malamig na water. Ay, lamig. Nanlamig na ba? Di ba? May kasabihan tayo mga kababayan. Kapag nanlalamig na, may pinag-iinitang iba. Yan ang kasabihan, di ba? Kapag nanlalamig na, may pinag-iinitang iba yan. Yan ang ngiting aso. Sabi ni Greg Value. Pangit ng pangalan. Greg Value. Ito yung sinasabing ngiting aso, pero ito din po yung sinasabing ngiti ng, alam yung nakagat ng aso na parang takot maarawan kaya nasa kulungan na lang. Di ba mga kababayan? Kung ito ay ngiti ng aso, ganyan, ito din po yung ngiti ng aso ng nakakagat ng isang demonyo na kriminal na nagtago na lang sa kulungan kay takot maarawan. Di ba? Yan ang aso. Kapag ang aso ngumiti, nakakagat, anong nangyari sa kinagat? Naggulong, nagtago, naglalaway. Ngiting may rabies. Di ba? Tagumpay! Success! Solo MC, itong mga DDS, ayaw talagang magtamsak. Wala namang mga pakinabang. Di ba? Basahin natin mga kababayan, itong komento. Ang sabi dito ni Joyce Mahinay, nagpapakilala talaga bayan muna, ginamit ninyo lang sambayanang Pilipino, mga NPA kayo salot sa lipunan. Actually ito mga kababayan, mas salot pa nga ang DDS kaysa sa NPA Hindi ko pinagtanggol ang mga NPA Bakit? Ganito kasi. Kung ang mga NPA salot sa lipunan, bakit nga ba may NPA? 'Di ba? Ito i-compare ko kasi ayon dito sa komento ni Joyce Mahinay, nagpakilala talaga bayan muna, ginamit ninyo lang sambayanang Pilipino, mga NPA kayo, salot sa lipunan, puwe. Sabi niya yan sa comment. Ngayon mga kababayan, bigyan ko kayo ng example. Sino nga ba ang salot sa lipunan? Itong mga DDS o itong mga NPA? Ngayon, bigyan ko kayo ng example. Alam ko may mga kakamping at mga makabayan black, bayan muna, at saka mga liberal supporters. Bigyan ko kayo ng example. Hindi ako supporters ng liberal Actually, I am a loyalist supporter kay PBBM. Pero sa ngalan na nakipagkaisa naman ang loyalista at kakamping, so ako isusupport na din sa mga kakamping politics. So ngayon, ito lang, bigyan ko kayo ng example. Ang kaibahan po ng DDS at ng mga NPA na sinabi ng mga DDS, salot daw ang mga ito, yung mga bayan muna, ito, mga NPA daw ito, salot daw. Ito lang ang masasabi ko. Ang totoong salot po ang mga DDS. Bakit? Ang mga DDS, meron silang pinaglalaban pero walang katuturan. Totoo yan. Yung sinasabi ninyong NPA na salot sa lipunan, kaya po sila naging NPA kasi ang pinaglalaban po nila ay ultimo DDS na kikinabang. Totoo yan. Yung sinabi nitong komentor na si Joyce Mahinay na isang DDS na sinabi niyang salot ang mga NPA, kahit sabihin natin silang NPA, ang pinaglalaban nila, ultimo, yung mga putang inang bobong DDS na kikinabang sa pinaglalaban nila. Ano nga bang pinaglalaban nila? Kaya nga po nagkaroon ng rebelde na sinasabi nating NPA kasi halos po, kadalasan sa mga NPA ay nasa bundok. Ngayon tatanungin ko kayo, kadalasan ba sa bundok narating ng gobyerno? Di ba hindi? Kadalasan ba sa bundok na nakatira narating ba ng gobyerno? Sa bundok ba may high school, may college? Wala. Sa bundok ba lahat ng pangkabuhayan ng mga tao na taga-bundok gulay? Paano sila makapagtinda ng gulay sa bayan kung halos hindi naman sila binigyan ng proyekto na tulay? Paano kung nasa bundok ka nakatira, tatawid ka ng 5 ilog, tapos nagbaha? Paano mo ibenta ang gulay mo? Paano ka maghanap buhay? Paano ka magkakapira? Kung ang panghanap buhay mo doon, kopra. Diba? Kopra, gulay, mais, palay, tapos walang maayos na tulay, walang maayos na kalsada, kaya maraming rebelde. Pangalawa, halos hindi nakakapagtapos sa pag-aral yung mga nasa bundok. Bakit?
Ang layo kasi ng gobyerno. Hindi sila naaabot. Maabot lang sila ng gobyerno kapag eleksyon. Kaya ang rason, merong mga nagiging mabubuong rebelde. Kasi meron silang pinaglalaban na ultimo mga DDS nakikinabang. Pero alam nyo mga kababayan, itong mga DDS, example ko kayo, sino ba ang salot? Yung NPA o yung DDS? Yung mga DDS po ang totoong salot. Bakit? Ano bang pinaglalaban ng mga DDS? Di ba si Duterte? Ngayon, yung pinaglalaban ba nila nakatulong ba sa kanila? Hindi. Bagkus, yung kapwa nila DDS na adik, pinatay ni Digong na hindi dinaan sa due process. Di ba? Tanungin ko kayo, mga DDS, ano bang pinaglalaban ninyo? Si Digong? Bakit? Pag nakalaya ba si Digong, yayaman ka? Si Digong mamatay, bilyonir, pero kayo mga putang inang DDS na bobo, mamamatay kayong worker. Ngayon, tanungin ko kayo, sino ang salot? Yung mga NPA na may pinaglalaban na ultimo mga DDS na kikinabang? O yung mga DDS na pinaglalaban na wala namang katuturan? Ano pinaglalaban ng mga DDS? Tanungin ko kayo, para maging presidente si Sara? So anong rason? Anong napatunayan ni Sara? Anong nagawa? Yung libro, tapos ngayon may bago na namang bag. Yung libro ni Sara, pag nabasa ng bulag, nagkaroon ng mata. Yung libro ni Sara, pag nabasa ng senior citizen na kailangan ng maintenance, nagkakaroon ng maintenance. May dinagdag pang bag ngayon. Yung bag na yan, pag natastas yan, magbabara din sa kanal yan. Pag sinunog mo yung bag na yan, bakit? Kasi ang tela ng bagong bag na project ni Sara ngayon ay parang tela lang ng payong. Pag sinilaban mo yan, magkakaroon ng masisira yung ozone layer. Bakit? Plastic yung bag niya. Di ba? May bag na naman siya, bukod sa libro. Yung libro niya, pag napunit yon, nabasa, magbara sa kanal, nagkukos ng baha. Yung bag niya, pag natastas yan, syempre, pwede mong itapon, magbara sa kanal, magbaha. Or else, silaban mo, pag nasunog, kumusta ang greenhouse effect? Kumusta ang global warming? Sira ang sira ang ozone layer. Wala kang makuhang matino dyan. May panibagong bag na naman. Yung bag na yun, pag natastas, kung itapon mo yun, bara sa kanal. Pag itapon mo sa basurahan, sisilaban yan si Smoky Mountain. Yung usok nun, cause ng ozone layer, butas. Anong mangyari sa ating ngayon? Global warming. Magkukos yan ngayon ng tornado, cyclones, climate change. Di ba? Anong consequences dun sa project na bag? Di ba? Dapat inisip ninyo. Gumawa kayo ng proyekto, dapat yung mapakinabangan ng tao, hindi yung nakakasira ng kalikasan. Dapat nga, mayroon tayong tinatawag na RRR, yung reuse, reduce, recycle. Di ba? Ako, mga kababayan, nagsabi lang ako ng totoo. Di ba, alin ako politician, wag na lang ako mag-project kung nakakasira lang din naman ng kalikasan. Di ba? Masakit man ito, pero totoo. Yung mga DDS, sasabihin nyo, salot ang NPA. Hindi nyo iniisip na ultimo yung pinaglalaban ng NPA, nakikinabang kayo. Tignan nyo mga NPA na nag-rally dyan sa EDSA. Anong kadalasan mga rally nila? Ibaba ang sahod. Itaas ang sahod. Murahin ang bilihin. Bakit? Ikaw DDS, hindi ka nakinabang sa sinisigaw-sigaw nila? Tapos sasabihin ninyo, mga NPA, salot. Tanungin ko kayo, mga DDS. Kung ang NPA salot, yung sinisigaw-sigaw ng NPA dun sa rally, itaas ang sahod, murahin ang bilihin. Hindi ba kayo nakikinabang? Buti pa nga ang NPA, may sinigaw para sa kinabukasan ng buong sambayan ng Pilipino Pero kayo, ano pinaglalaban sinisigaw-sigaw niyo? Bring him home, Digong. Pag inuwi ba yan si Digong, ang ekonomiya natin uunlad. Mga DDS? Di ba? Ang mga NPA, kapag nagtatalak yan doon sa EDSA, ang sigaw niyan, itaas ang sahod. Ibaba ang kuryente, ibaba ang presyo ng bigas, ibaba ang presyo ng gulay, ibaba ang presyo ng karne. Kayong mga DDS, ang isinisigaw ninyo, bring him home Duterte. Bring him home Tatay Digong. Ikakaunlad ba ng bayan pag pinauwi si Digong? Yayaman ka ba? Mumura ba ang bigas? Mumura ba ang kuryente? Mumura ba ang gasolina? Dapat nga magpasalamat kayo sa NPA na nagwiwilga Kasi kadalasan sa winilga nila, pinakinggan ng gobyerno. Kayo mga DDS,
Mas masahol pa kayo sa salot kaysa sa NPA. Ang NPA, nagsisigaw-sigaw, nakikinabang din kayo. Pero kayo, na mga DDS, mga putang ina niyo, mga bobo kayo, wala kayong pakinabang sa earth. Anong mapapala naming loyalista kakamping sa sinisigaw ninyong bring him home Duterte? Diba? Anong itutulong ni Duterte pag nakauwi siya? Wala. Pag nakauwi yan, maabsuelto kaso niyan, magnakaw at magnakaw din yan. Putang inang yan, dadami pa yung droga sa Pilipinas. So yun lang mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan kasi pag hinabaan ko pa yan, masakit ako magsalita. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kapag tayo mag-live at marinig ng mga DDS yan, para silang may sakit sa ngipin, na dito ang sakit, kumukonekta sa utak. Ganon ang isang Kent Garcia pag nag-live. Diba? Mga DDS, napapahiya kayo, no? Ako pa lang to hindi pa yung mismong NPA na sinabihan yung salot. Kayong mga DDS ang totoong salot. Sigaw kayo ng sigaw na bring him home Duterte. Pag pinauwi si Digong, di mo naman yan ikakayaman. Pero yung sinigaw ng mga NPA doon, itaas ang sahod, ibaba ang presyo ng kuryente, presyo ng tubig, presyo ng bigas, presyo ng gulay, presyo ng karne, presyo ng isda, nakikinabang kayo mga putang ina ninyo. Tapos sabihin niyo, salot. Di ba? God bless the Philippines kung uuwi si Digong. Yun lang, mga kababayan, yung aking reaksyon patungkol sa ngiting tagumpay ni Attorney Cristina Conte. Bakit nga ba nakaganyan? Kasi alam po natin, mga kababayan, na hindi na po makakauwi si Digong. Sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, katulad din yan sa una nilang i-final na motion o resolusyon para makauwi. Ibabasura din yan ng ICC. So no chance of uwiin. Wala talaga. So dito tayo, mga kababayan, sa sunod. Ano nga ba yung sunod nating pag-uusapan? Yung sunod nating pag-uusapan, mga kababayan, ito po siya. Like po tayo, share and subscribe. Actually, mga kababayan, marami pong DDS yun, masasaktan talaga sa ating sasabihin. Sabi ko nga sa inyo, masakit po si Kent mag-live. Jess D, maraming salamat po sa yung super sticker Singapore. Thank you so much po. Diba? Gandang gabi po, Andres De Leon. So dito tayo kay Sara Duterte at Yusik Claire Castro. Sabihin mo nga, Sir Kent, bobong DDS. Mga bobo talaga yung mga putang inang yan. Mga bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa. Mga pangit, mga walang pera, mga bugok, mga uto-uto. Yan, mga DDS.